Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction muna ulit po tayo. At for today's video po ay pampagood vibes muna tayo. At ang ating pagkukwentuhan ay itong patungkol dito kay Ate Ninette at kay Kuya Bong. Dito nga po sa vlog ni Ka-Business na kung saan ay pumunta sila dito kay Kuya Bong. Dahil itong si Kuya Bong nga daw po ay umabsent. At tumawag sa kanila itong si Ate Ninette na ang bahay ni Kuya Bong ay inabot ng baha. Kaya naman kaagad na pumunta doon sila Ka-Business para i-check itong si Kuya Bong. Dahil nag-alala din sila na baka kaya hindi nakapasok itong si Kuya Bong ay baka dahil dun sa pagkaabot nga po ng baha dun sa kanyang bahay. Kaya lang pagdating dun nila Ka-Business ay wala dun si Kuya Bong at nakalak ang bahay. At sabi naman nila Ate Ninette at ni Nanay Nernie ay nandun lang nung umaga itong si Kuya Bong at baka nga daw gumala lang doon sa taas. Pero nung hahanapin na nito sila Ka-Business, ito si Kuya Bong, ay may biglang nasabi ito si Ate Ninette kina Ka-Business na ito si Kuya Bong nga daw ay napanaginipan niya. At ayon dito kay Ate Ninette, naging panaginip niya dito kay Kuya Bong ay silang dalawa daw ay nagkatuluyan itong si Kuya Bong. Kaya naman medyo naantala ang paghahanap nito sila Ka-Business dito kay Kuya Bong. Dahil nga na-intriga ito mga ito dito sa sinabing ito ni Ate Ninette. At dito nagsimula yung tuksuhan. Tinukso nila Ka-Business itong si Ate Ninette. Dahil ang tanongin ni Ka-Business itong si Ate Ninette kung ano ba yung nangyari doon sa panaginip niya, bakit niya nasabi na silang dalawa ni Kuya Bong ang siyang nagkatuluyan. Kaya lang ay hindi maikwento ng dire-diretso nito si Ate Ninette at marami siyang naging paligoy-ligoy. At yung kwento niya ay masasabi nating windang talaga. Kumbaga, hindi niya maikwento ng buo kung ano yun nilaman ng kanyang panaginip. Basta sinasabi niya doon, sa panaginip niya ay nagkatuluyan sila ni Kuya Bong. At kitang-kita mo din sa mukha nito si Ate Ninette na tila ba nabigla din siya doon sa sasabi niya dito kay Ka-Business patungkol doon sa panaginip niya. Dahil tinatanong na siya ni Ka-Business ay makikita mo sa mukha niya na hiyang-hiya siya doon sa mga nangyayari. At malamang yun din yung dahilan
kung bakit hindi niya maikwento ng tuloy-tuloy kung ano yung nilaman ng panaginip niya patungkol nga dito kay Kuya Bong. Basta ang sinabi niya, sa panaginip niya ay niyaya siya ni Kuya Bong na uminom ng gin. Pero hindi daw naman siya sumama. At ang sabi daw niya ay hindi siya umiinom. At may isang bahagi doon na sinabi daw ni Kuya Bong na sila ng dalawa. Pero sabi din daw naman niya sa panaginip niya ay hindi daw yun maaari. Dahil hindi nga daw sila talo nito si Kuya Bong. Kaya lang, yung pagkakasunod-sunod doon sa itinatanong ni ka-business kung ano nangyari doon sa panaginip niya ay hindi niya maikwento ng dire-diretso. At nang dahil doon ay mas lalo siyang tinukso nitong sila ka-business. Na tila ba daw ito si Ate Nenet ay may lihim na nararamdaman dito kay Kuya Bong. Kaya naman mas lalong naalangan itong si Ate Nenet. O mas lalo siyang nahiya na naikwento pa niya yung panaginip niya patungkol kay Kuya Bong. Na makikita mo dito na talagang sobra siyang dumidepensa o idinidepensa niya yung sarili niya na hindi siya magkakagusto dito kay Kuya Bong. At sabi nga niya ay hanggang magkaibigan lang silang dalawa ni Kuya Bong. Kaya lang, naging tuloy-tuloy yung panunukso nila ka-business dito kay Ate Nenet. At may nabanggit dito si Ate Nenet na sabi niya ay kung talaga ba daw silang dalawa ni Kuya Bong ay bakit daw hindi. Kaya naman lalo siyang tinukso dito nila ka-business. Siyempre, ito sila ka-business bilang nanunukso. Bawat salita yan ni Ate Nenet, siguradong bibigyan niya nila ng meaning. Dahil siyempre gano'n naman talaga tayo pag tayo nanunukso, di ba? Pero siyempre, mga ka-business, mga kapapi, ito namang ginawang panunuksong ito nitong sila ka-business dito kay Ate Nenet ay pampagood vibes lang. Kumbaga, hindi kaya tinutokso nitong sila ka-business itong si Ate Nenet dito kay Kuya Bong para itong si Ate Nenet ay makulog kay Kuya Bong at magkatuluyan silang dalawa. Hindi po ganon. Dahil may mga ka-business supporters at viewers na nagsabing wag daw namang itokso itong si Ate Nenet dito kay Kuya Bong dahil matanda na nga daw itong si Ate Nenet. Mga ka-business, mga kapapi, hindi ang layunin dito nila ka-business. Kaya nila tinutokso itong sila Ate Nenet at ito si Kuya Bong ay para sila'y magkatuluyan. Kundi ito ay pampagood vibes lang. At alam naman natin, alam din nila ka-business na hindi naman talaga magkakagustuhan itong dalawang ito. Dahil ang turing nga ni Ate Nenet dito kay Kuya Bong ay parang kapatid na. Nagmamalasakit lang siya bilang isang kaibigan nitong si Kuya Bong. Pero alam naman natin na hindi mangyayari na itong dalawang ito ay magkagustuhan. At mismo kay Ate Nenet na rin ang galing na hindi naman talaga niya gugustuhin ito si Kuya Bong para mapangasawa. At ganoon din ito si Kuya Bong. Ayaw din ito kay Ate Nenet bilang mapapangasawa. Kumbaga, naging malapit lang silang dalawa sa isa't isa bilang isang magkaibigan. Yun lang po. Kaya itong ginawang panunuksong ito nila ka-business dito kay Ate Nenet ay para maging masaya lang tayong lahat. Pati tayong mga viewers. Kaya doon sa mga viewers na medyo na-misinterpret dito sa vlog na ito ni ka-business. At nag-comment nga po na wag naman sana daw na ito si Kuya Bong at si Ate Nenet yung magkatuluyan, ay wag po kayong mag-alala. Dahil ito naman nga po, itong vlog ni ka-business na ito, ay yun nga katulad ng sinabi ko kanina ay pampagood vibes lang. At hindi inirereto nila ka-business itong si Kuya Bong kay Ate Nenet. Malinaw po yan. Kaya nga lang po nagkaroon ng ganitong tuksuhan ay dahil nga doon po sa sinabi ni Ate Nenet na napanaginipan niya itong si Kuya Bong na silang dalawa ay nagkatuluyan. Kumbaga, doon lang naman umikot yung vlog ni ka-business o yung naging panunuksong ito nila ka-business dito kay Ate Nenet.
Dahil nga lang po doon sa nabanggit ni Ate Ninette patungkol sa kanyang panaginip. At inuulit ko po, hindi ang ibig sabihin po nun ay inirereto nila ka-business itong si Ate Ninette dito kay Kuya Bong. Tsaka ito si Kuya Bong naman po kasi kahit ito pagani-ganito ang hinahanap niyan ay yung babaeng mas bata sa kanya. Na sa tingin niya ay yung magkakaroon pa siya ng mga anak. Kumbaga ito si Kuya Bong kahit papaano ay may tinitingnan din siyang edad ng kanyang mapapangasawa. At ito si Ate Ninette ay hindi pasok sa kanyang pamantayan para mapangasawa. Kaya dun sa mga viewers na nag-alala at nagkomento ng pagtutol dito sa ginawang pagbablog na ito nila ka-business o doon sa ginawang panunukso nila ka-business dito kay Ate Ninette at kay Kuya Bong, ay wag po kayo mag-alala. Dahil sabi ko nga po, ang lahat ng ito ay pampagood vibes lang. Yun lang po yun. At wag din naman po nating i-judge itong si Ate Ninette. Dahil ito si Ate Ninette naman po ay naikwento lang kung ano yung naging panaginip niya patungkol dito kay Kuya Bong. At alam din naman natin na ito si Ate Ninette nga ay hindi rin magkakagusto kay Kuya Bong. Kaya wag po nating i-judge o i-bash itong si Ate Ninette. Kumbaga, tingnan na lang po natin ito bilang pampagood vibes nga po. Paano, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video ng ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa patuloy pong nanonood sa aking mga nire-reaction ng video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa munti kong channel ay baka naman po pwedeng makipindot na po na subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa Artiga ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga ina-upload na video. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Ma'am, shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga ina-upload na video. Maraming salamat po ma'am. At shoutout din po dito kay Idol Wakiwak TV. Shoutout sa inyo idol. At ganun din dito kay Jewel Channel. Shoutout sa inyo sir. At ganun din dito sa mga kagwang ni ka-business na sila Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Bogi Official. Shoutout po sa inyo. At shoutout din dito sa mga kasamahan ko reactor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, MK Inday Okray TV, Ma'am Fleurs Channel, Annalisa Reality Vlog, at Alminda Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. At muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.